po sa inyo ni Carlo kanina, pinakita niyo yung picture namin ni Zach. So wherein Mr. Zach Lopez is the top 2 for me, earning 4.4 million pesos. Okay, pero kung makikita niyo po sa picture sa screen niyo ngayon, kasama ko na si Mr. Zach noong 2008 pa. And that time, he was a call center agent earning 15,000 per month, no? Sweldo niya. Na-invite ko po siya, ibig sabihin ako po yung nag-invite sa kanya network marketing. Ako po yung upline niya before. So, yan po, maniwala po kayo sa hindi, yung nakapula, ako po yan. Hindi po yan si Babu, no? Ako po yan. And talagang kita nyo naman, no? Bakas ang kahirapan, no? Okay, buti na lang, hindi pa presidente si Duterte nung panahon na yan, no? Baka mapagkamalan tayo, matukhang tayo, no? So anyway, na-invite ko po siya through connections, no? Yung tita niya, dermatologist, kaibigan nung o bigay ni ng misis ko. So yun po yung old school na pag na-network dati, wala pang Facebook, hindi pa uso yung Zoom. So hingi ng referrals hanggang sa dugtong-dugtong na po yun. So nakarating po kay Mr. Zach Lopez, pamangkin po siya nung dermatologist, no? So when Mr. Zach Lopez and I met 2008, inupo ko siya sa isang seminar sa McDonald's. After the seminar, ibang kumpanya po yan. After the seminar, sabi niya, sige, gawa tayong pera. Okay, so in short po, hindi ko po first time na mag-network sa iFern. I've been with many other companies. Kung ito total niyo po, almost 15 years na ako sa ganitong industry or sa ganitong business. Kung tatanungin niyo po ako, bakit ako palipat-lipat, no? iFern is my 6th company. Kung tatanungin niyo po ako bakit ako palipat-lipat, wala po akong choice. Hindi dahil wala po akong loyalty or wala akong focus. Yung mga company sinalihan ko before, puro nagsarado. Isa lang po yung naging matibay, no? Tapos late pa po ako. So, kaya po ako naglilipat-lipat ng networking companies. Kung ang tanong niyo naman po, bakit di ka maghanap ng ibang oportunidad? Bakit puro networking? No, I'm sure marami po sa inyo talagang may ganong experience din, palipat-lipat, o kaya naman yung iba after one, ayaw na, after a bad experience. So ako po, sobrang daming bad experience. First 4 companies po na sinalihan ko, nagsarado po. Isa po yung kumpanya na pinagsamahan namin ni Mr. Zach Lopez. Okay, and if you're gonna ask me why join network marketing, bakit puro networking, no? Kasi again, di po ako nakatapos. I started my family very young age, 20 years old, and wala na pong pang-aral. So, nagtrabaho na po agad. And pagka nagtrabaho ka po nang wala kang natapos, talagang yung opportunity maliit para kumita ng mas maganda. That's why number 1 option for many people or many Filipinos, maging OFW. So, I believe may mga OFW nga din po tayo ngayon sa participants natin, no? Kasi, yun yung mas malaki ang sweldo sa parehas na trabaho sa ibang bansa. So, yun po yung dahilan bakit I was open to opportunities. Try ako ng try kasi ayoko sana mag-abroad. No, ayoko mag-abroad, iwanan pamilya para kumita ng mas malaki. Okay, pero ito po nakakatuwa sa storya. Nung nag-close po yung company na yan na pinagsamahan namin ni Mr. Zach Lopez, nagpalipat-lipat po kami ulit ng kumpanya. So, fast forward po, 2016, naging international networker po ako. Okay? Dahil sa sobrang grabe ng experience at pinagdaanan ko, pinadala po ka nung isang kumpanyang sinalihan ko, pinadala ako sa ibang bansa para doon po magpalaki ng business. So, ganun din pala, no? So, iniwasan kong maging OFW, kaya ako nag-networking. Tapos sa networking, paalisin din pala ako ng bansa, pag-abroad din pala ako. So, parang ganun. So, doon po ako actually napagod, no? I said to myself, hindi ako nag-network marketing business or hindi ako nag-business para maging OFW din yung setup ko. So, kasi ang makulit, no? I spent a year in Nigeria, straight, walang uwian. So, imagine nyo po gaano kahirap yun, no? Para sa isang ayaw, sanang iwanan ang pamilya para kumita lang ng mas malaking income, no? So, talagang sobrang hirap, no? And kung meron pong mga OFW dito, nakaka-relate po ako sa pinagdadaanan ninyo na experience ko po yan. Kahit po sabihin nyo mas maikling panahon yung akin, naranasan ko pa rin po. Grabe ang hirap, no? Another year in another country, ganun po ulit yung hanggang sa napagod po ako noon.
Ang makulit po, si Mr. Zach Lopez, nag-join po exactly that same year when I was in Africa, nag-join po siya ng iFern. And in just 2 years, no, nakakadalawang taon po ako sa iba't ibang bansa, siya naman, in just 2 years sa iFern, kumita po ng 20 million in just 2 years sa iFern. Sabi ko, ano yung iFern? Hindi ko naman alam yung connection ng iFern dati sa Ferncy eh. Wala naman nagpaliwanag sa akin eh. Kaya po kapag kayo ay member ngayon, paliwanag nyo agad, sabihin nyo agad, no, yung connection ng iFern sa Ferncy. I-post nyo na agad yun para they would have the trust and the confidence sa company. Ako dati kasi hindi, nakikita ko puro Mercedes-Benz, yung income nila, sobrang laki. Sabi ko, grabe laki niya na. Pero andun yung duda ko, no? Ako po, sa company na yan, kahit na nasa abroad na ako, ang income ko niyan, 50,000, 100,000, no? So, minsan, maliit pa sa 50,000. Nag-i-international na po ako niyan. Okay? So, talagang malayo po yung kitaan ng iFern sa ibang company. And yung product din po kasi sobrang mahal. So, hindi po ganun ka-boom. It's not that saleable, no? So, hindi po ganun kabilis lumaki. Yung aking naging, may nagtanong na, isang company po ba ang Ferncy sa iFern, sir? So, based po sa presentation kanina, kung na-miss nyo po, Ferncy is another company. iFern is another company, pero iisa po may-ari. So, yung products po ng iFern ngayon is exactly from the makers of Ferncy, pero magkaibang kumpanya na po siya. Okay, Ferncy po ngayon is available na in the drugstores, leading pharmaceutical leading drugstores, no? Mercury, Watsons, andun na po siya. So, ang iFern po ngayon may mga bagong produkto and mga upgraded products pa. Okay? So, anyway, that's another topic, no? So, yun po yung gusto ko sanang sabihin na may nagmamasid po sa mga posting natin sa Facebook. So, continue posting it, no? Maraming nagmamasid kasi ako po nagmamasid ako ng 3 taon. 3 years ako nagmamasid, 3 years ako nagdududa, di ba? Hindi ko kasi alam nga yung mga connection between iFern and Ferncy and Tumanitan. I didn't know. All I was seeing was kotse, magagarang kotse, malalaking kitaan, di ba? So, talagang hindi ko agad pinansin. Alright? Hanggang sa, ito nga po, 2019 of May, talagang medyo tinamaan na po kami financially. So, some of my closest friends here know about our situation. No, 1 year ago lang po ito. May of 2019. So, July lang po ngayon, 2020. So, isang buwan lang po yun, no? Sariwang-sariwa pa po sa alaala ko. 3 buwan po kaming behind o delayed dito sa condo. 3 buwan kaming hindi nakakabayad ng kuryente at tubig. And talagang buti na lang po, praise God pa rin po, no? Blessing pa rin na nakakondo kasi napapakiusapan po namin yung admin na wag niyo po muna sanang kutulan yung kuryente, yung tubig, no? Kasi may mga bata po kami, 4 yung anak namin, kawawa po. Tapos andun yung grabe yung pakiusap sa may-ari, no? Talagang nade-delay po, hahabulin na naman po ng hahabulin. So promissory note upon promissory note upon promissory note. Ganun po katindi yung sitwasyon namin. And ang makulit po, that time meron po akong kotse, no? May kotse po ako noon na hinuhulugan. Nag-down payment ako, tapos ilang buwan ko nang hinuhulugan. Siyempre, financially struggling, dumating po sa point na kailangan ko ng bitawan. Sobrang sakit po noon, di ba? After mo mag-down, tapos after mong hulugan ng ilang buwan, hindi mo na kayang bayaran, balik mo na. Hahatakin na ng bangko. Ganun po yung nangyari. So, nahatakan ng sasakyan, 3 buwan na delayed sa kuryente, tubig at bahay. Ang dami-daming utang, halos araw-araw po talaga naglulumuhod po kami at umiiyak sa Diyos. Lord, kanino na naman po kami lalapit? Kanino na naman kami mangungutang? Halos lahat inutangan na namin. So, ang makulit po, no, buti na lang medyo talagang ginaganon ako ng misis ko. Alamin mo na yung company nila, Zach. 'Di ba? Alamin mo na kung anong meron doon, bakit ang laki ng income nila. Just to let you know po, no, first time pong kumita si Mr. Zach Lopez ng 4 million noong April of 2019. Nakita niyo po kanina, no, last May lang, this year, no, kumita po siya ng 4.4 million pesos. Alam niyo po ba sa company na nasan ako ngayon, no? Nasan ako sa picture na yan.
year of 2016, no, naka-4 na taon po ako sa kumpanya na yan. Ang kinita ko po, 4 million din. Pero 4 na taon po yun. So parang nag-average lang po ako ng mga 80,000 a month. So syempre ako noon, pero parang okay naman na, no? Kasi dati nga minimum wage lang pagka-empleyado eh. Tapos 80,000, no? So pwede, no? Pero hindi po kasi bumababa ang mga bilihin, hindi tumataas lahat eh. No? So makulit po kung yung income hindi tumataas, mahirap talaga. So we need to do business, no? So ang makulit, buti na lang, no? Nagkaroon po ng nabigyan po ng wisdom, nilunok ang pride, no? Humingi po nanghingi po ako ng audience kay Mr. Zach Lopez. Nag-reach out po ako. In short po, ako po yung nag-invite sa sarili ko na alamin po si iFern. Ang makulit po, ngayon po, madalas na mangyari yun. Gone are the days na kailangan mong mangulit ng tao para tignan yung opportunity na meron ka. Ngayon, tao na po yung lumalapit. Sobrang dali na. Okay, so the same way I did, no? A year ago, I chatted Mr. Zach. Sabi ko, Zach, pakita mo naman sa akin yung iFern. Anong meron dyan? Totoo ba yung nangyayari sa'yo? And then he explained the business to me. Nag-coffee shop pa po kami noon. Sinundo niya ako ng naka-Mercedes-Benz siya. Doon pa lang, naglaway na po ako. 5 million worth ng Mercedes-Benz. Brand new, sinundo ako. Sabi ko, totoo nga. Kala ko picture lang sa Facebook. So, nung pinakita niya sa akin yung opportunity, just like the way Mr. Carlo Chan and Queen showed you, talagang nadambaliw po ako. Sabi ko, kaya pala. Ang paulit-ulit na sinisigaw ng utak at puso ko noon, kaya pala sobrang laki. So, yun po yung nangyari. I joined po June. Ayan po yung mga initial na mga income namin ng June. Okay, tapos na nakakatuwa po. Okay, praise God kasi July po, nakabili ka agad kami ng pampalit na sasakyan. Wow! So, that was before lockdown, syempre. So, last year po yan. So, kailangan po, no, necessity para makaikot. So, bumili po ako agad ng pamalit na sasakyan. Galing, ano? And that was just second month ko pa lang sa iFern. So, fast forward po natin, first time po namin kumita ni Mrs. combined income of 1 million pesos last May po. Grabe, no? Sobrang bilis po ng pangyayari. Okay, just last May, first time po ang makulit, June, di ba? Last month. Ito po yung income namin. So wala pa pong official ranking. Ngayong Sabado pa lang po natin malalaman kung pang ilan po ako sa top, pang ilan po si Missy sa top. Ngayong Sabado po, so I'm inviting everyone to watch the FB Live event of iFern from iFern official page para i-recognize po yung 230 ata na top distributors for June. Wow! Ganun po kadami yung kumita ng malaki sa iFern nung June. 230 ang kumita ng minimum 100,000 pataas. Ang galing, no? Sobrang ganda po ng opportunity ng iFern. Sobrang mas mabilis talaga siya because of the factors na pinakita sa inyo kanina sa presentation. So ito po yung income namin ng June, just to give you an idea. Okay, noong June 16, commission po namin for 2 weeks, 519,000. Noong June 30, commission namin again for another 2 weeks kasi tinan niyo naman po yung date, June 16 tsaka June 30, 2 weeks na pagitan lang din po yan. So every 2 weeks po kami naging cash. So 513,000 na naman po. So in 1 month, another 1 million po yan. So abangan niyo po kung how much exactly yung income namin on Saturday, magkano yung kay Mrs., magkano yung sa akin. So definitely another 1 million plus po. Second month na po namin yun, no? So na kumikita ng 1M. Grabe. Samantalang 1 year ago lang po, ang dami-daming utang, di ba? Hindi alam kung kanino lalapit. Ngayon po, talagang halos araw-araw ang pagluhod naman po para magpasalamat sa Diyos, no? Ganun naman po ngayon. Okay? So ano naman po ang itsura niya? Ganyan po itsura niyan pag in-encash niyo na sa bangko. Again, hindi ko po kayo iniingkit ha. So syempre, negosyo na po itong testimony ko. O kung product testimony po, hindi yan ang ipapakita ko. This is business testimony na. So ito po ang nangyayari sa iFern. And hindi po ito for the purpose of mainggit kayo, no? Hindi nyo po kailangan mainggit dahil sa iFern, yung nangyayari po sa amin,
pwede din po mangyari sa inyo basta tatrabahuhin nyo lang din po yung system natin. Just follow the system, sipagan nyo lang din po, no? So nakakatuwa, hindi lang po income, the rewards are so overwhelming, no? Grabe po yung rewards and incentive ni iFern. Yung pinakita kanina ni Carlo, no? Yung pag nagra-ranking ka, may mga rewards ka na hindi na galing sa income mo. Wow, so bukod pa sa income mo, may mga rewards pa. So as you can see, yan, yung relo po na nakikita nyo na brown, it's a Panerai watch po. First time ko po magkaroon ng luxury watch. Ayan, this is a 300,000 peso watch. Ayan, syempre kay Mrs. mas mahal dapat. So si Mrs. na naka-Rolex, no, may diamond bezel. So that's 1.2 million. Tapos meron siyang gold bracelet na tad-tad po ng diamonds na niregalo ko po sa kanya ng Mother's Day. This is 500,000 pesos. Tapos nitong recently lang, couple of days ago lang, 2 to 3 days ago lang, narigaluhan ko po siya ng diamond ring. Yan, diamonds ring. Kasi madami. Diamonds ring, okay? So white gold na tad-tad na naman po ng diamond. This is if this is 500,000, this is 250,000 po. 250,000 po yan. No? Tapos yung bag niya po, yung kulay pink na yan na Hermes, again, not to brag po ito wala po akong kayang ipagmalaki sa inyo. Dati lang po akong dicer, di ako nakapasa ang pag-aaral. Lahat na lang po talaga ito ay blessing na lang. Sipagan nyo lang po. Lahat ito ay galing po ng iFern, no? So, you just need to work hard and luxury and expensive becomes free. Yun po. Yung Hermes bag na po na yan ni Mrs. Niregalo ko sa kanya Valentine's Day last year. Valentine's Day, I think this year, no? So, yung Valentine's Day, niregaluhan ko po siya ng Hermes. This is 200,000 po na luxury bag. Grabe. Tapos yung chinelas niya po, kung nakikita nyo, that is 40,000 naman po na chinelas. Hermes din po yan. Hermes Oran. Okay?